Go. Good morning, sir. Andito po kami ngayon ang mga kasama para po i-confirm yung ating bed meeting. Ako po si Ara Pesquera. And I'm Cecil Obrego. I'm Sheen Katarawa. Start po is we will do the hand wash or assume alcohol. Nakita na po namin yung tamang way or proper way po para po sa ating pag-food ng ating mga materials na gagamitin. First po is ang ating bottom sheet. Ito po is nakakatulong pang protection po ng ating mattress na ginagamit po ng ating patient. Good to good. Good to good po ang process niya and then bad to bad. Ito po yung bad po yung nasa loob po yung And then next naman po is ang ating rubber sheet. Kung makikita niyo po meron siyang two colors po. Ang use po niya is yung red po is for day shift and then yung green po is for night shift. Ito po yung makakatulong din po pang protection ng ating bed para po sa pawis ng patient and then sa dugo or kung meron na po ihi or dumi sa patient. And then next naman po is, ito po yung ating draw sheet. Ano po? Ito po is ginagamit po ng sa ating patient para pang-transfer and pwede rin po natin siyang gamitin as seat belt. If ever po na yung patient natin is kailangan tayo or lalagay sa wheelchair, yun po yung use. Ganun din po, good to good po and then bad to bad po yung folding niya. And then meron po tayong top sheet. Ito naman po yung ginagamit natin para sa patient natin as blanket. Dito naman po sa ating top sheet, mapapansin niyo, yung kanina po is po good to good and bad to bad. Ngayon naman po is bad to bad, good to good po ang kanyang folding. Sa labas po yung bad to bad. Then, next we have pillowcase po. Ito po is ginagamit natin pang protect sa pillow and then pang hamper po if ever po na nakita tayo ng mga ginamit po ni patient. Papalitan natin yung mga draw. A. Make sure po na hindi natin matatouch yung pillow. Bale, gagawin po natin is kukunin natin yung dulo edge nasa loob po ng pillow. And then, fold po into half. Sa mga edge lang po siya pwedeng hawakan. And then next po is we have pillow. Make sure po na hindi natin matatouch yung niya. Pwede pong hawakan siya sa mga edge lang para ito po ginagamit natin para mas komportable pagtulog ng ating patient. And then, ngayon po is paparating natin yung paglalag. Tamang paglalagay po ng ating mga sheet natin para po sa higaan ng ating patient.
siya i-fold. Since ngayon po nakikita natin yung mga ganito, i-fold natin siya into half. And then next po is yung ating rubber sheet. Since tayo po is nasa day shift, red po yung magiging bago natin. Make sure din po na hindi siya nakalakad sa floor. And then next po is yung ating draw sheet. Play. Ngayon po is nasa gitna na po tayo. Ito po yung ginagamit natin for transferring po ng patient natin. And pwede rin po natin siyang may gitna kung wala po tayong make sure po na hindi siya nakakalapat sa floor. And then, tatakin po natin siya. Natagawin na namin sa mga taon para hindi na magkakaroon. Hindi okay. Ngayon po is nasa backsheet naman po tayo. Na ginagamit po ng patient natin as blanket. Para sa backsheet po, hindi po natin siya kailangan talagang i-lakas yung buo. Doon lang po siya sa dulo. 45 degree lang. Ngayon po is now po is we proceed to the pillow case. Dito lang hawak. Dapat po is hindi pa natin nakahawakan yung service ng pillow tsaka ng pillow case. Pwede po sa mga edge lang. And then kung open naman po yung sa pillow case po natin, meron po kasi open yung kanyang surface. So, dapat po hindi siya nakaharap sa pinto kasi once po na pumasok sa pinto, possible po may mga pumasok ng mga bacteria or pwede siya mapasok ng tumi. So, kailangan po nakaharap din sa walang pinto. Kailangan po isang pusid po tayo sa half po na ginawa natin para sa mga ating touch. Same procedure lang din po nung ginawa natin dito sa kabilang side kanina. Yung ating pong bottom sheet is 45 degree din po yung ating fold. Ayan, takin natin siya. Same as yung ating rubber sheet. Then yung ating draw sheet. And then sa ating top sheet po, or as blanket po ng ating patient, is yung dulo lang din po ang ating po na 45. Bale, ito po yung ating close bed para po sa ating patient na sa ating bed na walang patient. Ngayon po, nung natapos tayo sa close bed, is proceed po tayo sa occupied bed. Ganun po yung magiging itsura niya pagka mayroon po tayong patient na naka-occupied. Play. After po na occupied bed natin is meron po tayong open bed. Yun po yung sinasabi natin na yung ating patient is baka po nasa CR or meron check-up po sa kanilang doctor. Ganun po yung kanilang itsura ng bed. Yan is yung ating open bed. Ngayon po is assuming meron na po tayong patient occupied bed, ipapakali na po natin yung pag-remove ng mga linen po na ginamit natin kay patient. Ano po? First po is we need bath blanket para po maprotektahan natin
aming presentation para sa bed making.